Naisip na naman po ako ngayong araw. Kasi po ngayon po kasing araw, ito po, ikukwento ko po sa inyo ang experience ko po sa mga pinsan ko. Yan. Abangan po ninyo ang susunod na tips na ibibigay ko. Susunod po na video. Yan. At abangan po ninyo ang susunod ko pang tips. Sorry guys kung di ako nakagawa ng magulang experience part 1, part 2. Gagawa ko yun ng part 2 bago pa magpasukan. So, ikukwento ko sa inyo ngayon ang aking experience sa mga pinsan. Hindi ko to gagawa ng part ba kasi maboring kayo. Ngayon, pag-uusapan natin through video. Kaya, let's go! Okay, pinsan. Alam naman natin na gusto natin itong mga pinsan. Ayan si ate, si kuya, si bunso. At syempre hindi mawawala yung mga tita. Tapos, share ko na yung kwento. Nanonood ako. At kung mapapansin nyo rin po pala, umuulan na naman. So, kung napanood yun na tag-ulan tips, panoorin nyo ulit. Baka sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo. Which means, ma'am, na baka mo nagsasabi siya ng totoo. Baka mo nga hindi siya sininag mo. Titignan ko ulit kasi kusa itong namamatay. May experience ako sa mga pinsan ko. Na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Yung experience ko na to sa mga pinsan ko, yung pananakot, yung pang-aasar. Yung ganun ba? Yung pang-aasar. Ako inaasar nila ako, pero pag nandyan si mama at papa, parang pang-aasar ng mga pinsan ko ay konti lang. Ang pinsan ko, si Kuya Uno, si Kuya Hali, si Kuya Jero, sila Kuya... May pinsan pa kaming Koreano, si Kuya Jihon, at si Kuya Jayon. Yun ata kami, ako yung bunso sa amin. Yung pinakapanganay sa amin, guys, yung mga pinsan ko na si Ate Chanel. Si Ate Chanel. Si Ate Chanel, si Kuya MJ, si Kuya Uno, Kuya Jero, Kuya Jayhon, Kuya Jihong, at si Kuya Harley. Tapos ako yung bunso sa amin, magpipinsan. So guys, kung ikakalikyo natin, 8 pala kami magpipinsan. So, 8 kami magpipinsan. Ito yung pang-aasar. Alam ko na inaasar ako ng mga pinsan ko. Mayroon mga times, pero hindi ko alam. So, ito ang experience ko sa mga pinsan ko. Ito kasi, minsan kasi, hindi sa amin pagkakaintindihan. Ito, si Kuya Uno, pinakagusto kong pinsan sa amin lahat. Pero may kakaiba sa kanya, guys. Kasi guys, si Kuya Uno, may pagkabait naman. Ang problema lang sa kanya kasi, hindi kabait. Kami nga lang dalawa, nag-away kami ni Kuya Uno. Ito pa, nag-away kaming dalawa. Kasi, nandyan si Kuya Jero na pinakilala ko na kanina. Mga pinsan ko yun, guys. Andyan si Kuya Jero. Ngayon, nalilito si Kuya Uno kung kaya hindi kami pwede magsama ng tatlo ni Kuya Jero, Kuya Uno at ako. Kasi, kakampihan ni Kuya Uno si Kuya Jero at kakayaan na lang ako. Ganon. Kaya hindi kami pwede magsama 3, 4. Nas lalo na si Kuya Harley.
Kung napanood nyo yung pila experience ko, nabanggit ko doon na napilay ako. Baka sa mga hindi pa nakakapanood. Eto, panoorin natin. Yan. Ay, wag na pala. Eto, yan. Napilay. Masakit siya pag pinupukpok. Pero nawala na yung sakit niya, guys. Thankful ako na hindi malala yung nangyari. Nadaganan ako. Pero panoorin nyo na lang. Bakit hindi ako magkwento. Ayun nga. Hindi kami pwede magsama kasi si Kuya Harley. Isip ko, baka nalilito ba sila? Kung sino ba ang tunay na bati nila? Nalilito sila. Kaya kuha ko sa may mga bata na may mga pinsan dyan. Kung hindi kayo bati na mga pinsan nyo, magsalo na lang kayo na hindi kagaya ko ng pikuni na talagang sinasagad pa talaga. Ito. Tsaka mga pinsan ko rin kasi mga bilakbol. Ano? Si Kuya Jay ang pinakakakaiba sa amin. Naka-graduate, naka-recognition day kami. Kung napanood nyo na paalala sa mga magulang at anak, tignan nyo doon yung award ko. So guys, kasi naaan yung camera, nawawala. So kasi, si Kuya Jay ang pinakakakaiba. Hindi niya pinapakita ang award niya. Nagtaka kami. Wala pala siyang award. Ano, pati sa basta hindi rin namin alam. Nagtaka nga kami kung bakit hindi niya pinakita yung mga award niya eh. Nagtaka na talaga kami kung bakit talaga hindi niya pinapakita yung mga award niya. Si Kuya Unot, Kuya Harley naman, okay naman. Yun, nung umuwi si Tita Shaday, yan. Umuwi siya. Tita ko yun, guys. So, sa ibang video ko lang yung kwento. Ayun nga, guys. So, ito yung tita ko na si Tita Shaday. Tita Shaday. Ito ay si Tita Shaday na gustong-gusto kong yakapin. Kasi minsan lang siya dito sa Pilipinas. At ngayon kasi, yung dalawang anak nila si Claudio at Claudia yun, inuwi niya dito nung isang araw. Nung nakakandito sila natulog. Hatsa! Siyempre, natutuwa ako nun. Kasi ang mga pinsan kong Koreano ay makakasama ko. Pero, panganay lang yung uwi ni Tita. Hindi ko alam kung bakit. Nakakamiss ang dalawang kapatid na yun. Sa amin magpipinsan. Si Kuya Harley at Kuya Uno, nami-miss ko rin sila. Kung kahapon kasi, dito sila natulog. Pero sabi ko yun, 12 daw sila uuwi. Ngayon, umuwi sila mga 9. Diba? Nakakainis. Ganon yung experience ko sa mga pinsan ko. May experience din ako kila Kuya MJ at Ate Chanel. Minsan, si Ate Chanel mapang-asar. Halimbawa, inaasar. Yung pag hindi pa ginawa yung gusto niya. Yung siya pa yung gumagamit ng asar. Ganon. Ganon si Ate Chanel. Opinion ko lang. Hindi ko pinapahiya mga pinsan ko. Pinakwento ko ang experience ko sa mga pinsan ko. May experience din ako kay Kuya MJ. Pagkakaalam ko kasi, nang aasar din si Kuya MJ, guys. Hindi ko pinapahiya mga pinsan ko. Sinasabi ko lang mga experience ko. Naasar din nila ako. Ikaw ba? Ano ba experience mo sa mga pinsan mo? I-comment mo na lang yan sa baba para mapag-usapan natin. Kaya, ayun. Hanggang dito lang ulit. Like, comment, and subscribe. See you sa mga sunod na videos. Bye! Dali! Like, comment, share, and subscribe. See you sa mga sunod na videos. Bye! Salamat sa pagsuporta!